mainit na balita ngayong tanghali. Pagpapatupad ng price ceiling sa bigas sa buong bansa, ipinagputos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hepe ng Rodriguez Rizal Police inalis sa pwesto dahil sa pamamaril ng kanyang tauhan sa isang menor de edad. Motorcycle rider na nakaalitan ng isang pulis sa Makati City, sumuko na. Habagat, pinalalakas ng bagyong Hana. Metro Manila at iba pang lugar sa bansa uulanin pa rin. Dry run ang contactless toll collection simula na ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang araw ng Setyembre sa taong 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Hindi katanggap-tanggap para sa Pilipinas ang bagong bersyon ng mapa ng China. Makikita rito na sinasakop na nila ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang report ni Harleen Delgado. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa bagong mapa ng China kung saan lumawak pa ang sinasakop nitong teritoryo. Sa inilabas na 2023 edition ng Standard Map ng China, hindi na lang siyam kundi 10 dashline na ang saklaw ng South China Sea. Kasama rito ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, gaya ng Spratly Islands kung saan kabilang ang Kalayaan Group of Islands. Sakop din ng 10 dashline ng China ang bahagi ng Taiwan. Suffice it to say that we already protested against that. Definitely, we're not in favor of that. We reject that, and we continue to promote a peaceful settlement of disputes in that regard. Giit ng DFA, walang basehan sa ilalim ng international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang sinasabi ng China na sakop ng kanilang jurisdiksyon ang mga nasabing teritoryo. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, kanilang igigiit na magbigay ng pahayag ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa bagong mapa ng China at ginagawang harassment ng mga ito sa West Philippine Sea. The Philippines is definitely pushing for statements in that regard. But of course, I cannot give you yet the final text of that because it's still being negotiated. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Chinese Foreign Ministry sa inilabas ng China na bagong bersyon ng kanilang mapa kung saan makikita ang 10-dash line na sinasakop ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Mula sa Quezon City, mag-report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang paliwanag ng Chinese Foreign Ministry sa bagong bersyon ng Chinese map? Ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, malinaw at hindi nagbabago ang posisyon ng China sa South China Sea. Ito'y matapos iprotesta ng Pilipinas, Malaysia at India ang 2023 edition ng Standard Map na inilabas ng China kung saan makikita ang 10-dash line sa bahagi ng South China Sea na saklaw na ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ela sa isang transcript na ibinahagi ng Embahada ng China, sinabi ng Chinese official na palagian anyang naglalathala ng iba't ibang klase ng standard maps ang mga opisyal ng China kada taon. Layon anya nito na maging available ang standard map sa lahat ng sektor at ipabatid sa publiko ang paggamit ng standardized maps. Umaasa ang Chinese Foreign Ministry spokesperson na titingnan sa objective at rasyonal na pamamaraan ng iba't ibang bansa ang kanilang paglalabas ng mapa. Ela sa ngayon, wala pa nga opisyal na komento ang Department of Foreign Affairs sa bagong pahayag na ito ng China. At yan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Apat na world leaders ang nakatakdang kausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and related meetings sa Jakarta, Indonesia. Ito ay sina South Korean President Yoon Suk Yeol,
Cambodian Prime Minister Hun Manet, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh at Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, nakatuon ang pakikipagpulong ni PBBM kay President Yoon sa larangan ng kooperasyon at pagpapasalamat sa ipinadala nitong tulong sa Pilipinas matapos ang bagyong Egay, habang pagpapalakas ng strategic partnership at rice and food security naman ang pag-uusapan nila ng Vietnamese Prime Minister. Babatiin naman ng Philippine President ang bagong halal na Prime Minister ng Cambodia at Timor-Leste. Samantala, inaayos na rin ang bilateral talks sa iba pang mga lider. Nanindigan ang Commission on Elections o COMELEC na wala pang sapat na dahilan upang ipagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay ito sa naging pakikipag-usap ng poll body sa Law Enforcement Agency sa rehiyon. Narito ang report ni Dante Amento. Nagbigay ng briefing ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa Commission on Elections o COMELEC hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM. Partikular na rito ang mga maaaring banta sa seguridad ng pagdaraos ng halalan sa Bangsamoro. Kabilang na rito ang rido o away sa pagitan ng mga magpapamilya o magkakamag-anak at local terrorist groups. Pero ayon sa AFP, dapat mabago ang maling pananaw hinggil sa Bangsamoro. We need to change the perception of the region na magulo pagdating ng election. So it's up to us now to really show our country, our countrymen, that peace can be attained here. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pang dahilan para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa rehiyon. Hiniling kasi ng local police na ipuspon ang halalan ng ilang araw. Paliwanag ng COMELEC, maaari lamang ipagpaliban ang halalan kung may terorismo, pagkawala o pagkasira ng eleksyon paraphernalia at karahasan. As of this time, wala pa rin nagbabago sa paniniwala natin na magiging maayos ang halalan dito sa Bangsamoro. Hindi kasi election-related yung mga kaguluhan. Meron dyan na maril, may rido kasi, o kung hindi man, may personal na away doon sa isang kandidato. Nagkataon naman na kandidato yung apektado. Panawagan pa ng AFP sa mga residente na i-report ang anumang grupo o presensya ng umano'y private armed groups sa lugar na posibleng pagmula ng banta sa seguridad. Sabihin niyo kung nasaan. Yun nga sinasabi ko, kung meron kayong alam, sabihin niyo. And we will work with the PNP. Marami kasi sabi, may pods. Hinamon din ng mga otoridad ang mga residente ng Bangsamoro na kung gusto talaga nila ng mapayapang halalan ay makipagtulungan sa kanila. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig pa ng Commission on Elections ang schedule ng filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan election sa National Capital Region, Abra at Ilocos Norte. Batay sa abiso ng COMELEC, sa halip na hanggang September 2, gagawin ng September 4 ang deadline ng paghahain ng COC sa NCR at Abra habang September 3 naman sa Ilocos Norte. Bunsod ito ng pagkakaantala ng COC filing kahapon dahil sa masamang lagay ng panahon at suspensyon sa pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Inalis na sa pwesto ang hepe ng Rodriguez Rizal Police na si Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero. Bunsod ito ng pamamaril ng kanyang tauhan sa isang menor de edad noong August 20. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, bakit siya inalis sa pwesto? Dawit din ba dito si Lieutenant Colonel Piquero sa insidente? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inalista sa pwesto upang bigyang daan ang investigasyon na ginagawa ng PNP. Kaugnay sa kanyang pananagutan bilang hepe naman nitong si Police Corporal Arnulfo Sabilio. Si Sabilio, Ella, ang nakapatay kay John Francis Umpad matapos natamaan sa ginawang pamaril sa kapatid nito na si John Ace Umpad. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pinalitan si Piquero ni Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio.
Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa iimbestigahan si Piquero para malaman kung mayroon itong administrative lapses sa kanyang panig. Dagdag ni Colonel Fajardo, negatibo ang paraffin test na isinagawa kay Sabilio at sa sibilyan na angkas nito na si Jeffrey Baguio. Subalit, nagpositibo naman sa gunpowder residue ang baril ni Sabilio. Gayunman, Ella, wala niya nakalagay sa medical certificate ng mga ito kung positibo sila sa alcohol test. Gayunman, handa naman ang attending physician na ipaliwanag ang kanyang findings kung papadalhan siya ng imbitasyon kaugnay sa issue. Sa ngayon, Ella, ay nananatiling nakakulong ang dalawang suspect. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Sumuko na ang umano'y motorcycle rider na naglabas ng baril sa gitna ng kanilang alitan ni Pasay Police Staff Sergeant Marsong Dolipas sa Osmeña Highway, Makati City. Ayon sa Makati Police, dakong alas 7:45 kagabi nang sumurrender ito. Voluntaryo umano itong nagpunta sa police station nang malaman na sinampahan siya ng reklamo. Nais umano nitong bigyang linaw ang nangyari at para na rin sa kanyang kaligtasan matapos mag-viral ang video na kanilang alitan ng isang pulis sa social media. Nagpositibo muli sa iligal na droga ang hepe ng Mandaluyong Police batay sa isinagawang confirmatory test. Sinabi sa isang panayam ni Philippine National Police na mayroong 15 araw ang naturang pulis para i-challenge ang resulta ng pagsusuri. Sa ngayon ay sinimulan na rin ang pre-charge investigation at sasampahan na ito ng kasong conduct and becoming of a police officer dahil sa paggamit ng droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng National Capital Region Police Office ang nirelieve na Chief of Police. Iminungkahi ng isang mambabatas na realign ang rice allowance ng mga law enforcer at idagdag na lamang sa pondo para sa pagkain ng mga detainee o persons deprived of liberty. Sumang-ayon naman dito ang pamunuan ng DILG at BJMP. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Sa pagtatanong ng mga mambabatas sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government o DILG, naungkat ang pondong inilalaan sa pagkain at medical allowance ng mga person deprived of liberty o PDL sa mga kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na attached agency ng DILG. Ayon sa hepe ng BJMP, nasa 70 pesos ang meal allowance habang 15 pesos naman ang inilalaan para sa medical allowance ng bawat isang PDL. Ang BJMP po nakipag-coordinate sa mga local government units well as doon po sa mga RBOS, doon po sa DAR kasi they could provide medyo mura pong pagkain at saka in bulk po naman kami mag-procure. So yun na lang po ang ginagawa namin out of 70 pesos. Suwestyon ni Zamboanga Sibugay 1st District Representative Wilter Palma, i-realign na lang ang rice subsidy ng mga uniform personnel para pandagdag sa meal allowance ng mga PDL. Ito yung allowance ng mga personnel ng PNP, BJMP at BFP na katumbas ng 20 kilos na bigas na naaprubahan mula pa noong 2017 sa General Appropriations Act. Donate this to the PDL. Imagine 70 pesos per day ang subsistence nila. Realign this for additional subsistence of our PDL. Ang PNP ipinapaubaya ang desisyon sa Kongreso, pero ang BFP at si Secretary Abalos ay sumang-ayon sa mungkahi ng mambabatas. Sir, just answer me, are you willing to realign your rice subsidy for the sake of the PDL? Yes, sir. All right, thank you. Mr. Secretary? Thank you. Sa presentasyon ng DILG, ipinakita nito na aabot sa 262 billion pesos ang kanilang proposed 2024 budget. Mas mataas ito ng 2.6% kumpara sa 254 billion pesos na allocated budget ngayong 2023. Pero nabawasan pa ito dahil 294 billion pesos ang kanilang naging proposal sa Department of Budget and Management. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas sa buong bansa batay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Sa ilalim ng Executive Order No. 39 na ipinalabas matapos ang sectoral meeting sa Malacanang, itinakda sa hanggang 41 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos per kilo naman sa well-milled rice. Ginawa ng Pangulo ang hakbang kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan at ng mga napapaulat na manipulasyon sa presyo at pag-iipit sa supply nito. Magiging epektibo agad ang price ceiling pagkatapos na mailathala sa Official Gazette o kaya sa isang pahayagan. Tataas ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas. Batay sa abiso ng ilang oil companies, aabot ng hanggang 6 pesos and 65 centavos ang madaragdag sa kada kilo ng cooking gas. Habang ang auto LPG naman ay tataas ng 3.70 sa kada litro. Ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng international contract price ng LPG para sa buwan ng Setyembre. Nakabawi na sa nalasap na pagkatalo ang PNP Lady Patrollers matapos manaig kontra Ombudsman sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League eliminations kahapon. Napanatili namang malinis ng AFP Lady Gunner ang kanilang record para sa solo lead matapos kunin ang ikatlong panalo kontra Judiciary. Narito report ni Rina Villamor Camara. Bagong at Pesebre. Ito, easy ball lang to. Tejada, bigay it up. Salas. Sa unang laro, naging masaya ang pagharap ng Ombudsman at PNP kung saan dikit ang laban sa unang set. Si Alarni Pesebre nagbigay ng mga solid blocks, service ace at drop balls, ngunit sa kalagitnaan, mas nanaig ang 11 attacks ng PNP para makuha nilang first set 16-25. Hindi maganda ang mga blocks ng Graphbusters kaya naman nabubutasan sila at nakuha ng Lady Patrollers ang second at third set 19-25. Tinanghal na best players of the game sina Yam Poryo at Tin Bangkola. Naging effective yung game plan namin na natuto kami sa laro namin na pinakamarami is error namin is receiving at saka service ko. Pinag-aralan namin yun, yung mga mistakes namin past na laro. Nag-effective naman sa mga cooperation ng mga player. Sa ikalawang match, naglaro ang dalawang kupunan na tinapos ang kanilang nagdaang laro sa tatlong sunod-sunod na set. AFP kontra Judiciary. Tinambakan ng AFP ang Justice Servers sa unang set 25-8. Hindi makabuwalong Judiciary sa mga veteran moves na ipinapakita ng AFP 25-7 sa second set. Ang mabibilis na atake ng AFP at service aces ang nagpanalo sa kanilang kupunan 25-19 sa third set. Veteran player Joan Bunag, best player of the game. 3-win streak po kayo ngayon. Kasi sa practice pa lang, so dapat nagagawa na nila ng tama, maayos yung lahat ng instructions ng coaches, so dapat ginagawa na nila sa practice pa lang para pagdating ng game na-apply na nila ng maayos. Sa service error, normal naman na nagkakamali. Adjustment lang. So kung tingin nila sa pag-serve nila nag-error, the next ng service nila dapat makuha na nila yung tama. Sa huling laro, nagtapat ang Senate at DFA Lady Emissaries. Ang Senate maagang nagkaroon ng errors kaya naman kinayang makipagsabayan ng DFA. Mahabang mga rally ang kanilang pinakita sa mga nakihiyawang fans. 27-25, 25-16, 25-20. Si Kat Villegas ang bumuhay sa laro ng Senate. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Manatili kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik pa rin ang C-News. Nagbabalik ang C-News.
Pinalalakas pa rin ng bagyong Hana ang habagat. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong mga lugar ang maapektuhan itong habagat? Ela, ayon sa Pag-asa, sa ngayon malaking bahagi ng Luzon ang maaring maulanan o magkaroon ng malakas na mga pagulan dahil dito sa habagat. Ito ngayong si Hana ay isa ng typhoon matapos nitong maabot ang 120 km na lakas ng hangin at pagbugso na aabot sa 150 km per hour. Kaninang alas 10 ng umaga, ito namataan ng Pag-asa sa layong 785 km sa may east-northeast ng Basco, Batanes. At kumikilos ito ngayong pakanluran sa bilis na 20 km kada oras. Dahil sa habagat ay makakaranas ng mga pagulan ng ilang mga bahagi ng Luzon, partikular dyan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, at Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, yung Cavite at maging yung Batangas. Mas maulan naman sa Metro Manila, yung iba pang lugar sa Zambales at Bataan at maging yung Occidental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, patuloy po na palalakasin itong bagyong si Hana, yung habagat na makakaapekto sa ating bansa at posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Sabado o kaya naman po ay Linggo. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa iyo, Ella. Ray, nabanggit mo, no, dahil meron pa rin binabantayan na bagyo pa, no, itong Pag-asa. So, pag umalis na itong bagyong Hana, meron na namang susunod ba? Meron na umiiral ngayon, Ella, no? Ito'y napakalayo sa gitna halos parte ng ito ng Pacific Ocean at hindi na ito inaasahan na direktang makakaapekto sa ating bansa. But then yung bagyong Sigoring na nalabas ng PAR at itong si Hana at yung isa pa nga na bagyo na yon, ito yung tatlong bagyo ngayon nakakaapekto at nakapagpapalakas kaya dito sa habagat natin, kaya nakakaranas tayo ng tuloy-tuloy na mga pagulan. At sinasabi nga ng Pag-asa, Friday, Saturday, and Sunday ay makakaranas pa rin tayo ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Umabot na sa 375 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong Goring sa sektor ng agrikultura. Base sa datos ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nasa 8,483 na magsasaka ang apektado mula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Pinaka-apektado ang mga pananim na palay, mais at iba pang high-value crops. Samantala, nakahanda na ang ayuda ng DA para sa mga naapektuhang magsasaka, gaya ng rice, corn at assorted vegetable seeds, drugs and biologics para sa livestock and poultry at quick response fund para sa rehabilitation. Simula na ngayong araw ng dry run ang contactless toll collection sa ilang mga piling expressway. Pinapayuhan ng Toll Regulatory Board ang mga motorista na siguruhing magpakabit na ng RFID upang hindi maabala sa biyahe. Mula sa NLEX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta ang dry run ng contactless toll collection? Ella, dito sa North Luzon Expressway o NLEX, nagkakaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan na papasok sa toll plaza. May 10 toll plaza na ng NLEX ang wala o 10 toll plaza ng NLEX at SCTEX ang wala ng cash lane at hindi na pwedeng magbayad mismo ng cash. Doon sa mga toll plaza na wala na talagang cash lane, ina-assist na lang ang mga motorista na walang RFID para makapasok pa rin ng expressway. Pero inaabisuhan sila na hanggat maaari ay magpakabit na ng RFID para sa mas mabilis na pagpasok at paglabas ng mga toll plaza. Kanina sa customer service ng Balintawak Toll Plaza ng NLEX, naabutan natin ang ilang mga new applicant ng Radio Frequency Identification o RFID. Ayon sa mga motorista, kukuha na sila ngayon ng easy trip dahil nga sa magiging dry run ng contactless toll collection.
Inanunsyo nga ng Toll Regulatory Board na ngayong araw ay simula na ng 2 buwan na dry run ng contactless toll collection sa ilang mga expressway. Para sa mga Easy Trip subscribers, kasama sa first batch ng implementasyon nito, ito nga NLEX, ang Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX, Cavite Laguna Expressway o CALAX at ang Manila Cavite Toll Expressway. Habang sa mga auto-sweep subscribers naman ay kasama ang NAIA Expressway, South Metro Manila Skyway Stage 1 and 2, Metro Manila Skyway Stage 3, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway, Muntinlupa Cavite Expressway o MCX, at ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ang abiso ng TRB sa mga motorista, kumuha na ng auto-sweep at easy trip para hindi maabala sa kanilang mga biyahe. Ella, sa ngayon aabangan pa natin, makikipag-ugnayan pa tayo sa TRB para malaman yung kanilang assessment dito nga sa unang araw ng dry run nitong pagpapatupad ng contactless toll collection. At aalamin natin kung ano naman yung naging sitwasyon dun sa ibang mga expressway, sa mga toll plaza ng expressway, bukod dito sa napuntahan natin sa NLEX. Yan muna ang ating latest live mula dito sa NLEX. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Natalakay sa pagdinig ng budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT kahapon sa House Committee on Appropriations ang patuloy na tax scam sa kabila ng SIM card registration. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang umano'y mga ibinebentang pre-registered SIM cards. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, natukoy na ba kung saan nabibili ang pre-registered SIMs na ito at paano ito masasawata? Ella, wala pa. Isa yan sa mga issue na inilapit ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga telco company kung paano masusolusyonan ang ganitong issue. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, kabilang sa kabila ng tapos na ang SIM card registration, marami pa rin ang mga text scam na natatanggap ng ating mga kababayan. Aniya, sunod-sunod na sa mga sunod-sunod na raid na isinagawa kung saan kabahagi ang DICT, natuklasan nila na isa sa mga ginagamit ng mga sindikato at ang mga pre-registered SIM card. Inilapit na daw nila ito sa mga telco company. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. So that's one issue that we have raised already with the telcos and the DICT family to formulate how to address the issue of selling of pre-registered SIM cards. Ella, isa pa sa natuklasan nila ay ang pagpasok ng mga bagong makina sa bansa kung saan hindi na nangangailangan ng SIM card at pwedeng gayahin ng numero para makapagsagawa ng text blast. Idilapit na daw nila ito sa Bureau of Customs para mapigilang makapasok sa bansa ang mga ganitong uri ng makina. Matatandaan, Ella, noong August 16, binigyan ng kautusan ng Pasay City RTC ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagbabantay sa sinalakay na Pogo Hub sa SA Revendel Gaming Support sa Pasay City upang buksan ang 32 volt nito, kung saan kabilang sa mga nakumpiska ay ang 28,000 na SIM card na karamihan dito ay pre-registered na, crypto hardware wallet, automatic OTP generator at seed phrases. At yan muna ang latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Aming salamat, Ryan Lacanlale. Pinagpaliban ng Interagency Council Against Trafficking ang implementasyon ng revised travel guidelines para sa Filipino travelers. Ang postponement ay bilang konsiderasyon sa pangamba ng ilang senador na maaaring lalo lamang itong maging hadlang sa pagbiyahe ng mga Pilipino. Ayon sa mga senador, sana ay nagkaroon muna ng public consultation bago ipatupad ang bagong polisiya. Samantala, itutuloy pa rin ng Senado ang pagdinig kaugnay ng revised travel guidelines. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mahalaga na matalakay pa rin ang naging basehan ng anti-trafficking body maging iba pang issue sa immigration.
We thank them for the suspension kasi September 3, Sunday na dapat ma-implement yan. So suspend muna nila. But at the same time, they have to explain to us how did they come up with these guidelines? Ano ba ang pagbabasihan nila dito sa mga guidelines na ito? Unang-una, wala namang batas na nagsasabi dapat mag-submit ka ng original birth certificate, na mag-submit ka ng affidavit from the consular office of your destination. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na hindi apektado ang anti-human trafficking campaign ng pamahalaan na pansamantalang suspensyon ng revised departure guidelines. Ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang magiging kakulangan sa laban kontra sa human trafficking ngayong suspendido itong revised guidelines? Kasi di ba ipinatupad yan para mapaigting ang kampanya kontra human trafficking? Ella, batay sa pahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, hindi naman apektado, Ella, itong anti-human trafficking campaign ng pamahalaan dahil may bago pa itong supposed to be ipapatupad sana sa darating na linggo, September 3, na revised departure guidelines para sa ating mga kababayan na pupunta abroad, ay mayroon namang mga umiiral since 2015, Ella, na rules o guidelines na ginagawa ang Bureau of Immigration para mapigilan yung ating mga kababayan na maaring mabiktima nga ng human trafficking papunta sa ibang bansa. Ayon sa Department of Justice, may mga screening ng ginagawa ang mga tauhan ng Bureau of Immigration sa ating mga departing Filipino o mga kababayan na umaalis sa ating bansa. Kabilang na, Ella, itong return ticket na itinatanong pa rin naman sa ating mga kababayan. Paliwanag ni Secretary Remulla, kung turista, mahalaga na may return ticket dahil kung wala ito, papaano masasabing turista nga at kung uuwi nga ba ito ng bansa. May mga nabiktima kasi ng human trafficking na nagpakilalang turista ngunit pagkaalis ng bansa ay hindi na umuwi dahil naghahanap ng trabaho sa abroad. Samantalang suspendido pa ang pagpatupad ng revised departure protocols, may mga dati namang rules ang Bureau of Immigration para malaman kung lehitimo nga ba ang paglabas ng mga kababayan natin papunta sa abroad. Nilinaw din ng DOJ na nasa 97% ng ating mga kababayan ang hindi naman maapektuhan ng revised guidelines. Ngunit, Ella, ang nilinaw din ngayon ng Department of Justice, bagamat sinasabi nilang hindi naman maraming Pilipino ang maapektuhan sa pagpapatupad sana nitong bagong guidelines, pero dahil nga sa clamor ngayon o baga gustong malaman ng mga senador, ay minarapat nga ng Department of Justice o ng iyakat na ipatigil muna pansamantala ang pagpapatupad nito. Ayon pa kay Justice Secretary Crispin Remulla, maganda din ito, Ella, no? Itong ginagawa ngayon ng mga senador na ang kanilang gusto ay magkakaroon muna ng investigasyon para magkakaroon naman ng pagkakataon ang mga taga-iyakat o ang Department of Justice na maipaliwanag kung gaano ba kaganda itong bagong ipapatupad na revised departure guidelines sa ating mga Filipino o sa ating mga kababayan na pupunta sa abroad. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dinagdagan ng pamahalaan sa Victoria, Australia ang listahan ng mga trabaho makakakuha ng government-funded sick pay. Samantala, maghahain ng panukalang bata sa parlamento upang maprotektahan ang mga gig workers sa bansa. Narito ang report ni Trisha Rino. Iba't ibang trabaho gaya ng taxi drivers, recreation workers, fruit pickers at iba pa ang sasaklawin na ng paid sick leave scheme ng Australian government. Inilunsad ang programang ito noong March 2022 na nagbibigay sa mga casual workers ng entitlement sa paid sick leave matapos ang mga lockdown dahil sa epekto ng pandemya. Ito ay upang tugunan ang issue ng mga casual na manggagawa na dating walang karapatan sa sick leave. Makakakuha ng 38 hours na paid sick leave bawat taon ang mga manggagawa na eligible para sa scheme na ito. Upang makita kung sila ay kasali rito, maaari nila ma-download ang Service Victoria app sa kanilang mga cellphone.
Binigyan din naman ng State Employment Minister sa Victoria na si Ben Carroll ang kahalagahan ng suporta para sa mga manggagawang may sakit. Mag-aain naman ang panukalang batas sa parlamento sa susunod na linggo upang mabigyan ng proteksyon ang mga gig worker. Ang gig workers ay ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng short contracts o freelance work, gaya ng independent contractors, online platform workers, on-call workers at iba pa. Sa ilalim ng mga pagbabago lain ng Fair Work Commission na masiguro na ang mga nagtatrabaho ay sinasahuran ng tama at proteksyon sa hindi patas sa pagtatanggal sa trabaho. Ipinahayag ng Minister sa Workplaces Relations na si Tony Burke ang plano na kung saan nagbibigay pahintulot sa mga partido ng pagtaas sa sahod, minimum na pamantayan at iba pa. Bagamat mananatiling independent contractor ang mga manggagawa sa gig, ang mga pagbabago ay nagpapakita ng positibong hakbang sa nagpoprotekta sa kanilang karapatan. Matapos maaprobahan ng Federal Congress, inaasahang magiging epektibo ang mga panukalang batas mula July 1, 2024 na nagtatakda ng makabuluhang hakbang tungo sa mas ligtas na workplace environment para sa mga manggagawa. Trisha Arino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Naglabas ng babala ang US Food and Drug Administration sa 3 baby formula makers. Kaugnay ito ng paglabag ng mga kumpanya sa Federal Safety Regulations. Narito ang ulat ni Emerald Roca. Pinuna ng US Food and Drug Administration o FDA ang By Heart Incorporation Mead Johnson Nutrition ng Reckitt Benckiser Group at ang Wisconsin unit ng Perrigo. Ito ay dahil hindi na ipatupad ng mga ito ang tamang proseso upang tiyaking hindi magiging kontaminado ang infant formula sa manufacturing ng produkto. Sinabi naman ng Perrigo na maigting nilang nilarepaso ang sulat ng FDA at tiniyak na makikipagtulungan sila sa ahensya. Dagdag pa nito, sumusunod sa food safety requirements ng FDA ang lahat ng infant formula products na available. Wala namang kaugnayan sa anumang current recalls ang warning letters ng FDA. Bagkus may relasyon ito sa mga obserbasyon kasunod ng recalls ng 3 kumpanya sa pagitan ng Desyembre at Marso. Ginawa ang recalls upang alisin ang mga produktong potensyal na kontaminado ng bakterya na Chronobacter sakazaki batay sa FDA. Naniniwala naman ng FDA na epektibo ang recalls sa pag-alis ng mga potensyal na kontaminadong batch ng produkto sa merkado. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Elon Musk na gawing super app ang X na kilala dati bilang Twitter. Kabilang sa plano niya na lagyan ng audio and video calling feature ang naturang social media platform. Narito ang report ni RK Yorka. Plano ng may-ari ng X na si Elon Musk na makapagdagdag ng mga bagong features sa social media app gaya ng audio at video calling. Isang paraan din ito upang makipagkompetensya sa counterpart nito sa Meta platforms ang Threads. Hindi nangangailangan ng phone number para maidagdag ang mga bagong feature na ito sa iOS ng Apple, Google ng Android at maging sa mga personal computers. Subalit hindi pa nagbigay si Musk kung kailan ba ilalabas ang mga ito. Matapos i-rebrand ni Musk ang Twitter sa X, sinabi nitong nais niyang maging super app ang social media service mula sa messaging, social networking at peer-to-peer payments. Ito ay kahalintulad ng WeChat app ng Tencent na ginagamit sa China. Bagaman nagkaroon ng bagong CEO ang X noong May, marami pa ring pinangungunahang product development si Musk gaya na lang ng pagbabago kung paano makikita ang mga news link na maaaring makabawas ng reach ng mga news publishers. RK Yorka, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sinusundan ng mga detalye ang Philippine National Police o PNP Bicol sa mga death threat na nakapost sa social media na pinaslang na barangay chairman sa San Jose, Libon, Albay. Isang paraan ito sa ikabibilis ng pagresolba sa kaso.
Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, tukoy na ba ng PNP yung pagkakakilanlan ng mga posibleng utak sa nangyaring pamamaslang sa barangay chairman dyan sa Libon Albay? Yes, Ella, sa ngayon wala pa, hindi pa tukoy na PNP yung pagkakakilanlan doon sa mga suspect o salain sa pagpatay doon sa barangay chairman sa bayan ng Libon Albay. Pero mayroong ilang detalye na sinusundan ang Philippine National Police o PNP Bicol sa mga death threat, batay na rin sa mga post ng pinaslang na barangay captain doon sa barangay San Jose sa Libon Albay nitong Lunes. Hawak na ng Special Investigation Task Group ang Facebook account ni Barangay San Jose Chairman Alex Repato. Ito ay bubusiin ng mga otoridad upang makita ang posibleng panggalingan ng pagkakakilanlan ng mga taong mag-uugnay sa sinasabing death threat kay Repato. Pero ayon kay Libon Municipal Police Station o IC Police Captain Alan Paul Sodsod, hindi pwedeng idetalye ang kanilang nakalap na mga impormasyon. Sa amin, sir, sa intelligence network, mayroon kaming pinupukusan kung saan papunta yung gustong sabihin ni Cap. Para kami, sir, sa ngayon, hindi pwede namin disclose kung saan naman yun papunta kasi mas maabala yung investigation namin kasi mahirap naman mag-preload na wala ka man solid na basihan. Kaya hanggang ngayon, sir, lahat ng information na ginagather namin, pinagtatagpik-tagpik namin kung saan talaga papunta, kung sino tinutukoy na mastermind o sino ang mga suspects. Ella, nakumpirma ng PNP na may death threat ang biktima batay sa kanilang pagtatanong-tanong sa mga malalapit na sa kapitana. Lingid naman ito sa kaalaman ng mga kaanak ng biktima na may death threat si Kapitan Repato. Nung pumunta po kami nila feeding doon sa mismong lamay, doon sa lugar ng biktima, nakausap po namin yung asawa. Yung asawa po, siya mismo, hindi siya pinagsasabihan, malihim po si Kapitan, hindi siya pinagsasabihan na may threat. Pero base sa pagtanong namin, yung coordinator ng PGA, Provincial Government, si Ma'am Benz yata yun, parang nagsasabi si Cap sa kanya ng tungkol sa threat na kaya ayaw niyang magparalabas dito sa Libon kasi may threat nga. Ella, payag at pabor naman ang hepe ng Libon Municipal Police Station na isailalim sa Comelec control ang buong bayan sa darating na barangay at sangguniang eleksyon sa Oktubre. Busod ng sunod-sunod na pamaslang sa mga barangay official sa Libon Albay. Samantala, humihingi naman ng tulong ang mga kaanak ng biktima na makamit ang hustisya sa nangyaring krimen. Sana matulungan po ako. Yung mga anak ko. Tapos yung asawa ko, mabigyan man lang ng hostisya. Kasi ko po alam kung bakit ganun ginawa sa asawa ko. Wala naman siyang kaaway. Matalungin naman talaga siya. Naulila ni Barangay Chairman Repato at 3 anak nito na ngayon ay naalalahin na ng mga bata. Hindi pa alam ni Ginang Melanie Repato kung paano makapagpapatuloy sa pag-aaral ang grade 11, grade 9 at grade 3 estudyante mga anak ngayong wala naman itong trabaho. Hindi ko po alam kung saan ako magano yan. Kasi tatlo po sila nag-aaral. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Kasi ako po wala naman ako trabaho. Kaya nahirapan po ako. Hindi ko po alam kung saan ako gano'n yan magpapaaral nila. Ella, kaya hindi mapigilan ang paghihinagpis at pagdadalamhati ng byuda sa sinapit ng kanyang asawa. Yan ang balita mula din sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inaasahan ng liliit ang irrigation capacity ng Magat Dam sa Isabela kapag naramdaman na ang epekto ng tagtuyot na dulot ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kaya pinag-iisipan ng National Irrigation Administration na himukin ang mga magsasaka doon na magtanim na muna ng mga pananim na hindi masyadong nakadepende sa patubig. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live.
Grace, gaano kalawak ba ang posibleng hindi na matustusan ang patubig kapag dumating na ang tagtuyot? At ano ang pwede nilang itanim sa mga panahon na yan? Ella, hindi binanggit kung gaano kalawak yung maapektuhan sa buong Isabela, pero sa matataas na bahagi ng bayan ng Ramon ay posibleng maapektuhan ang nasa 5,000 sakahan ng mga magsasaka dito. Kaya naman hinihimok ng pamunuan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magtanim ang mga magsasaka ng mga variety ng palay na hindi na kailangan ang maraming patubig. Aabot na lamang sa 70,000 ektarya ng taniman ang kakayaning patubigan ng Magat Dam oras na maramdaman na ang pinangangambahang epekto ng El Nino o kawalan ng pag-ulan hanggang sa buwan ng Oktubre. Ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, posibleng hindi nakayanin ng Magat Dam na matustusan ng patubig ang masakahan sa matataas na lugar na sakop ng South High Canal mula sa bayan ng Ramon, Cordon, Difon sa Quirino, Itiague, Baligatan Diversion Dam at Orcaris Main Canal. Pinag-iisipan ng NIA Maris ang paggawa ng layout sa posibleng maging epekto naman ng kawalan ng patubig sa mataas o matataas na lugar, kasama na ang paghimok sa mga magsasaka na magtanim na lamang ng mga pananim na hindi masyadong nakadepende sa irigasyon. Samantala, kinumpirma ng NIA Maris na 2 metro lamang ang naidagdag sa elevation ng Magat Dam mula sa ibinuhos na ulan ng Bagyong Goring. Kahapon, nasa 178.50 meters above sea level ang elevation ng dam. Mababa ito sa rule curve na 182 meters. Nasa 190 meters ang spilling level ng dam at 193 meters naman ang critical level nito. Ella, ang dam ay dati nang nag-iipon ng tubig upang paghandaan ang dry cropping season sa susunod na taon sa harap ng mga pagtaya na abot hanggang sa unang bahagi ng 2024. Ang nararanasang El Nino sa bahagi ito ng Northern Luzon. Ayan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 28, na nagsasabi, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkaibigang matalik. Balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!